Naisip mo na ba minsan habang, alam mo yun, nag-a-add ka sa cart sa paborito mong online shop Oo? o kaya habang pumipila ka dun sa grocery? Mhm. Kung anong mga komplikadong bagay ang nangyayari sa likod ng lahat ng yon, Oo nga no, parang ang simple lang tingnan. 'di ba? At itong mga proseso, hindi lang 'to basta-basta ginagawa, no? May mga katangian sila. Meron. Kailangan may malinaw na goal, tulad ng example mo, ma-deliver yung order ng tama. Okay, goal-oriented. Tapos, dapat naka-structure at nauulit. May mga hakbang talaga yan, para consistent. Kaya pala parang pare-pareho yung experience pag umorder ka ulit. Dapat ganun. Tapos, laging may simula at katapusan. Malinaw kung saan nagsisimula, saan natatapos. At saka dapat may scene value, may pakinabang. Oo, lumili ka ng halaga. Usually, para sa customer yun. At madalas din, hindi lang isang team ang gumagawa niyan, ano? Tumatawid dyan sa iba't ibang departmento. O ano, mula sa sales, sa warehouse, sa delivery. Tama. Cross-functional ika na. Okay. Sige, i-unpack pa natin to. Kung ganito kaimportante ang mga proseso, paano sinisigurado ng mga kumpanya na maayos to? Efficient. Dito napapasok yung management side, yung tinatawag na Business Process Management o BPM. BPM. Okay. Hindi lang to basta may proseso ka. Ito yung diskarte, disiplina para masiguradong yung mga proseso mo laging pinapaganda. So hindi lang set and forget? Hindi talaga. Tinitingnan kasi ng BPM ang mga proseso bilang parang asset ng kumpanya. Mahalaga yan. Parang makina, building. Kailangan alagaan. Okay. Tapos i-improve. Oo, kailangan sukatin yung performance, tapos patuloy na i-improve. Hindi to one-time fix, alam mo? Tuloy-tuloy na effort to, continuous. Okay. Continuous improvement pala talaga. Sige. So, what does this all mean? Para sa isang business, ano ba talaga yung pinaka-goal nila? Bakit sila nag-i-invest sa BPM? Well, ang gusto nilang maabot yung operational excellence. Operational excellence. Tunog. Seryoso. Oo, parang yung pagiging sobrang galing at efficient sa pagpapatakbo. At gusto rin nila masiguro na lahat ng ginagawa nila, yung mga proseso, nakakatulong sa overall strategy ng kumpanya. Paano yun nangyayari? Maraming paraan. Una, pinapataas yung efficiency. Pagtanggal ng aksaya. Oo, yung mga waste, yung mga bottlenecks na nagpapatagal para mas mabilis, mas murang operation. Pangalawa, yung agility. Agility. Yung bilis mag-adapt. Tama. Yung kakayahang mag-adjust agad. Importante yan, lalo na ngayon, di ba? Ang bilis magbago ng market, ng gusto mo bilang customer, kailangan mabilis umaksyon ang kumpanya. Oo nga. Pangatlo, siyempre, yung kalidad at consistency. Gusto nating lahat, pag bumili tayo, pare-pareho yung ganda, di ba? Walang palya. Tinutulungan niya ng BPM. Importante yan sa tiwala. Sobra. At pang-apat, yung alignment sa strategy. Sinisigurado na bawat proseso, kahit yung parang ang liit-liit lang, nakatutok sa kung saan gustang pumunta ng kumpanya. May contribution sa bigger picture. Okay. So, parang may sariling proseso din pala yung mismong BPM sa pagpapaganda ng ibang proseso. Paano yun? May cycle ba yan or steps? Meron. Parang cycle nga siya actually, hindi natatapos. Karaniwan, may 5 phases yan. Okay. Ano yung una? Una, design o analysis. Dito, sinusuri muna yung kasalukuyang proseso, yung as is. Ano ba talagang nangyayari ngayon? Tapos? Tapos, i-design yung mas magandang version, yung to be. Dokumentasyon muna, pag-intindi. Okay, design. Sunod. Sunod, model. Gagawa ka ng visual representation, parang blueprint, flowchart, para makita mo talaga yung daloy. Minsan, may simulation pa. Para ma-test bago gawin? Oo, para makita yung potential problems bago pa man i-implement. Tapos, pangatlo, execute o implement. Ito na yung mismong pagpapatupad. Dito na papasok yung technology. Madalas, dito ginagamit yung mga software, yung automation, pag-assign ng tasks. Okay. Pagkatapos i-implement, tapos na? Hindi pa. Kailangan i-monitor. Susubaybayan mo yung performance. Okay ba? Mabilis ba? May error ba? Dito na pumapasok yung mga Key Performance Indicators, KPIs. Yung mga sinusukat. Okay. Tapos, last step. Last phase is optimize. Gamit yung data galing sa monitoring, titingnan mo ano pang pwedeng i-improve. May pwede pa bang i-automate? Tapos yung mga natutunan mo, balik ulit sa design phase. Kaya pala cycle, tuloy-tuloy lang. Oo, continuous improvement nga. Teka, nabanggit mo kanina yung software, BPMS.
Madalas ko marinig yun BPM at BPMS. Para lang malinaw sa nakikinig sa atin, ano nga ulit tinagkaiba? Madalas kasing mapagpalit Ay oo, magandang tanong yan. Napaka-common na confusion. Pero simple lang yan actually. Sige nga. Ang BPM, yung Business Process Management, yun yung diskarte. Yung methodology, yung paraan ng pag-iisip, yung philosophy ng continuous improvement. Nasa level yan ng strategy. Ginagawa ng tao. Okay, diskarte. Tapos yung BPMS. Ang BPMS, yung Business Process Management Software, yun yung tool. Yung technology na ginagamit para suportahan yung BPM. Ito yung software na pang-model, pang-automate, pang-monitor. So yung BPM ang utak, yung BPMS ang kamay o kasangkapan. Pwede. Magandang analogy yan. Kumbaga, ang BPM yung coach, yung BPMS yung parte ng equipment ng team para mas gumaling sila. Malinaw na yon. BPM yung diskarte, BPMS yung gamit. Okay, here's where it gets really interesting. Sige, dalhin na natin tong usapan ng proseso at BPM sa mundo ng retail para mas konkreto. Ano nga ba ulit ang retail? Basic lang. Perfect transition. Retail. Sa pinakasimpleng paliwanag, yun yung pagbebenta ng produkto o serbisyo. Direkta sa'yo. Sa end consumer. Oo, sa end consumer. Para sa personal mong gamit, hindi para ibenta ulit. Ito yung huling stop sa supply chain. Yung tulay between manufacturers or wholesalers at tayong mga bumibili. Okay. At ano yung mga pinaka-distinct na feature nito? Una, yun nga, benta sa end user. Pangalawa, karaniwan, paunti-unti ang benta. Tingi-tingi, hindi bultuhan. Hindi wholesale. Tama. At pangatlo, yung retailer ang tagapamagitan. Sila yung bumibili ng marami, nag-iimbak, nag-aayos sa display, tapos nagbebenta sa atin ng paunti-unti. So malaki pala talaga ang role nila. Hindi lang sila basta tindahan na nagpapatong ng presyo? Oo, critical sila sa daloy. Imagine kung wala sila. Baka kailangan nating bumili ng isang container van ng kape direkta sa planta. Oo, mano. Hassle yun. Ano pa bang importanteng functions nila? Isa yung tinatawag na breaking bulk. Yun yung bumibili sila ng maramihan, isang pallet ng sabon halimbawa, tapos binebenda nila ng paisa-isa. Okay. Ginagawang tingi. Tama. Pangalawa, nagbibigay sila ng assortment. Sa isang grocery, tiba, ang dami mong pagpipilian ng brand ng kape, gatas, etc. Convenience yun. Oo, sa isang lugar lang. Pangatlo, convenience and accessibility. Nilalagay nila yung mga tindahan, physical man o online, kung saan madali tayong makapunta o maka-access. Malapit sa bahay o sa phone lang. Exactly. At pang-apat, nagbibigay din sila ng informasyon at serbisyo. Sila yung sumasagot sa tanong mo tungkol sa produkto, nagpoproseso ng bayad, minsan pati returns o after sales. Ngayon, balik tayo sa business processes. Sa loob mismo ng isang retail business, ano yung mga specific na proseso na, alam mo yun, sobrang critical? Yung madalas focus ng BPM. Pwede bang igrupo natin to? Pwedeng-pwede. Para mas madaling tandaan, isipin mo na lang siguro 3 major areas. Sige, ano yung una? Una, supply chain and merchandising. Lahat to para masigurado na yung tamang produkto nasa tamang lugar, tamang dami, tamang oras. Dito yung inventory? Oo, super critical dito yung inventory management. Pag-track ng stocks, warehouse, tindahan, online. Para iwas out of stock or sobrang stock. Nakakainis nga pag out of stock. Diba? Kasama din dito yung demand forecasting. Yung pag-predict kung ano at gaano karami ang bibilin mo para tama yung order nila sa suppliers. Pati procurement, logistics, warehousing. Okay, supply chain and merchandising. Ano yung pangalawa? Pangalawa, store operations. Ito yung pang-araw-araw na takbo ng tindahan, physical man o digital. Front and back of house. Dito yung pag-cashier? Oo, sales and transaction processing, yung sa POS system, pagbayad, resibo. Critical din dito yung order fulfillment, lalo na sa online. Yung pag-pick, pag-pack, pag-deliver? Oo, pati yung mga BOPIS, buy online, pick up in store, proseso din yun. At syempre, customer service at visual merchandising, yung pag-aayos ng display. Okay, store operations. Pangatlo, management and support functions. Ito yung mga nasa likod na sumusuporta sa unang dalawa. Foundation kumbaga. Ano yung mga yun? Mahalaga dito yung pricing and promotions. Paano sila nagseset ng presyo,
paano yung mga sale, kasama rin ang human resources or HR and staffing, pag-hire, training, scheduling ng staff, tapos financial management, budget, payroll, reports. Pati marketing. Oo, marketing and advertising. At syempre, napaka-importante ngayon yung data and technology management. Pag-manage ng lahat ng systems, POS, inventory, CRM, e-commerce platform, at pag-analyze ng data para mag-improve. Wow, ang dami talagang gumagalaw na parte, no? Mula pag-forecast ng benta hanggang sa pag-manage ng data mo. This raises an important question. Sa ganitong complexity, ano yung mga karaniwang sumasablay? Yung mga challenge o problema? Ay oo, maraming common na sakit ng ulo dyan. At madalas, ang ugat niyan umikot sa, data, technology, o yung pag-focus sa customer. Atiin natin ulit base sa area. Sige, sa inventory and supply chain muna. Okay. Dito, ang classic problem, hindi tumpak na inventory data. Yun na nga. Oo, minsan hindi real-time. Ang resulta, stockouts, yung wala pala yung hinahanap mo, o kaya overstocking, sayang ang pera sa item na di mabili. Madalas dahil to sa manual process pa rin o kaya magkakaibang systems na hindi nag-uusap. So anong solusyon? Technology at data talaga. Kailangan ng advanced inventory systems, barcodes, RFID, unified systems na real-time. Mahalaga rin yung analytics para sa demand forecasting, AI, machine learning, para mas tumpak ang hula. Tapos, pag-optimize ng fulfillment, lalo na sa omnichannel. Kaya pala minsan pag nag-check ako online, sabi available in store. Tapos pagdating doon, wala pala. Baka hindi unified yung data. Malaki ang chance. Yan ang impact niyan sa'yo. Okay? Pangalawang area ng problema. Customer experience and sales. Tama. Dito, ang common issue ay hindi consistent ang experience mo. Paanong hindi consistent? Iba yung trato or informasyon na nakukuha mo online, iba sa store, iba sa customer service hotline. Bakit? Kasi siloed data. Parang magkakahiwalay na kahon yung impormasyon tungkol sa'yo. Hindi nag-uusap yung mga channel. Resulta? Nakakainis yun. Oo, ulit-ulit kang tinatanong. Hindi personalize yung offer, bumababa tuloy ang customer loyalty. Tapos, idagdag mo pa yung minsan mabagal o hindi masyadong effective yung customer service. So, ano ang lunas dito? Ang trend talaga ngayon, unified commerce o omnichannel platforms. Isang system, parang CRM, na pinagsasama lahat ng data mo para kahit saan ka mag-interact, parang kilala ka ng brand. 360-degree view, kumbaga. Yun. Gusto ko yung kilala ka. Tapos, kailangan din ng mas matalinong loyalty programs, personalized engagement, at pag-improve ng service channels, chatbots, agents, at syempre, training sa staff. Hindi lang product knowledge, pati empathy. Okay. Unified data at better service. Pangatlong area ng challenges. Store operations and staffing. Oo. Dito, kilala ang retail sa mataas na employee turnover. Oo nga, parang laging may hiring. 'Di ba? Magastos yun sa training. Tapos, apektado ang service pag laging bago yung staff. Madalas din, mababa ang productivity ng staff. Kasi baka nauubos yung oras nila sa manual tasks or may mga technical glitches. Tapos, Minsan din, may pagkukulang sa standardization ng proseso sa mga tindahan. Walang clear na SOPs. At hindi nagagamit yung data para mag-improve. Halimbawa, hindi sinusuri yung sales data per square foot or yung traffic flow sa loob ng store. ano ang solusyon dito? Importante yung investment sa employees. Training, magandang compensation, career path. Tapos, i-automate yung mga routine tasks para yung staff mas makafocus sa customer, hindi sa paperwork or repetitive na gawain. Paggamit ng tools. Oo, digital tools for scheduling, inventory counts, alerts, at higit sa lahat, focus sa data analysis. Tingnan yung numero. Anong gumagana, anong hindi. At paglikha ng malinaw na SOPs para sa lahat ng operations, kasama na yung itsura ng display yung planogramming. Malinaw nga, technology, data, focus sa customer, at pag-alaga sa empleyado. Parang yan talaga yung mga common themes, no? Para maayos yung mga gusot sa retail. Hindi lang pala to basta bili at benta. Ang daming nasa likod. Sobrang dami. Okay, so what does this all mean for you bilang listener? Bilang summary, nakita natin na ang business process, parang ito yung mga ugat at sanga ng isang negosyo. Oo, yung structure. Tapos yung BPM, yun yung parang hardinero na nag-aalaga, nagpapaganda. Sa detail, kitang-kita natin sobrang halaga nito.
Mula warehouse hanggang cashier, website hanggang delivery. Maraming challenges, totoo. Pero may mga paraan, may mga solusyon, gamit ang tamang diskarte, technology, at pag-intindi sa'yo. At yung epekto sa'yo, direkta talaga. Yung efficiency ng proseso nila, apektado niyan yung presyo na babayaran mo, yung availability ng produkto, yung ganda ng customer service process. Experience mo yun kung babalik ka pa ba o hindi. O nga, What's fascinating here is yung realization na lahat pala yan konektado. Yung simpleng pag-scan ng barcode sa checkout, resulta yun ng complex na inventory, pricing, POS, system processes. maliit na bagay pero ang laki ng nasa likod. Oo, yung mabilis na reply ng chatbot sa website, resulta yan ng investment sa technology, sa pag-design ng service process, lahat yan may pinanggagalingan na proseso. So, bilang panghuling, food for thought para sa'yo, sa susunod na experience mo sa isang retailer, mapa-online man yan o sa physical store, subukan mong isipin. Ano kaya yung mga proseso sa likod? Oo, anong mga proseso kaya ang nagpapatakbo nito behind the scenes? Mula sa pag-display ng produkto, sa pag-process ng bayad mo, hanggang sa pag-handle ng return kung meron man. At ang mas exciting siguro na tanong, Ano? paano pa kaya nila ito mas mapapaganda? Para sa experience mo sa hinaharap, ano pa kayang improvements ang pwede nilang gawin? Magandang tanong yan. Hanggang sa susunod nating pagtatalakay.